balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, marami nga po ang mga boxing fans at experts ang ayaw maniwala na kayang i-upset ang ating kababayan na si Marlon Tapales, ang Japanese boxer na si Naoya Inoue sa bakbakan nila sa December 26. At isa lang mga idol ang kanilang rason kung bakit wala daw sa level ni Inoue ang bagsik ni Marlon Tapales sa bakbakan. Lugi daw talaga ang Pinoy sa lahat ng bagay sa Hapones, mapabilis man, lakas at tibay sa laban. Kahit daw sa sipag ng suntukan, wala daw binatbat si Marlon Tapales sa Hapones. Bagamat sa naging panayam naman po mga idol ni Jerwin Prettyboy ang kahas sa channel ni Sportsmanda. Natanong po siya mga idol kung ano ba masasabi niya sa sagupaan ng dalawang super bantamweight champion. Ano yan ni ang kahas mga idol? Alam niya daw na walang tiwala ang karamihan sa kakayahan ni Marlon Tapales. Pero iba daw siya mga idol. Naniniwala ang dating kampiyon na kayang-kaya talunin ni Tapales ang Japanese monster. Alam na alam daw kasi mga idol ni ang kahas ang kapasidad ni Marlon. Dahil siya mismo naramdaman nito ang bagsik ni Tapales noong nagkasparing sila. Sa katunayan daw nito mga idol, para kay ang kahas may tulog daw si Inoue kay Marlon Tapales. Hindi pa daw kasi mga idol nakakatikim si Inoue na matamaan ng solid at mapabagsak ng kalaban sa lona. At ang tanong ni Angkahas mga idol, sakaling mapabagsak daw ni Marlon Tapales si Inoue, kaya ba daw i-handle ng Hapones ang ganitong bagay? Dahil first time nito mangyari sa kanya. Subalit magkabaliktad naman daw ang sitwasyon mga idol kung si Inoue ang makapabagsak kay Tapales. Wala daw talaga problema kay Marlon Tapales ito dahil kaya daw nito i-handle kung paano bumangon sa bakbakan dahil napagdaanan niya na ito at veterano na siya sa ganitong bagay. Well, may point talaga mga idol ang mga sinabi ni Angkahas. Meron talagang kakayahan si Marlon na yariin kahit sino man ang mabagsik na kalaban nito dahil kumpletos ricados din ang kanyang galawan sa bakbakan. At nasaksihan nga natin yan mga idol nang inapsit nito si Murodjon Akmadaleb sa bakbakan. Sa mga gusto mapanood mga idol, ang full interview ni Jerwin Angkahas, bisitahin nyo lang po ang YouTube channel ni Sportsmanda at suportahan na rin natin ito. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po makuha ni Carl Hamis Martin ang panalo kontra sa Thai boxer na si Buat Ratok via TKO sa round 6 at napasakamay nito mga idol ang WBO Global Super Bantamweight World Title na hawak dati ni Casimero, kung saan mga idol maraming mga Pinoy boxing fans ang gustong makita na maglaban daw si Cuadro Alas at Wonderboy sa paparating na 2024 para magkakaalamanan daw mga idol kung sino ang mas malakas sa dalawang Pinoy Super Bantamweight. Well, posible talaga mangyari ang ganitong matchup mga idol dahil pareho ang kanilang timbang. Pero sa ngayon mga idol, medyo malabo pa ito mangyari dahil magkaiba po ang plano nila sa kanilang next fight. Si Wonderboy mga idol malamang sa US na ang kanyang susunod na laban dahil pumirma na ito ng kontrata sa MP Promotion. At si Cuadro Alas naman mga idol, may one fight deal pa sa Treasure Boxing Promotion. Pero kung sakaling mag-cross talaga ang landas nila sa future mga idol, talagang masasabi natin na isang solid na bakbakan to at talagang panalo tayong mga Pinoy boxing fans dito.